po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. At muli po naman tayo ay nandito po sa himpilan upang maglingkod at magbigay ng ating mga komento sa ating mga kababayan. At sana po naman ay lagi po kayo nasa mabuting kalagayan. At siyempre binabati ko po kayong mga nandyan, lalo-lalo po yung ating mga tagapakinig, lalo-lalo na dyan po sa may Batangas, lalo na Pamilya Pasya. Maraming salamat po at sana po naman ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. At siyempre, lalong-lalo na andyan din sa lugar ng Parañaque, lalo-lalo dyan po sa may Leyte. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, dyan po sa lugar ng Leyte. Sana po naman ay dyan po sa lalong-lalo na po dyan po sa Maguindanao, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamang Islam. Dito po lalo-lalo na po dyan sa lugar ng Mosque. Binabati ko po kayo ng sumalayong salam. Tayo po naman ay laging nandito at naglilingkod at nagbibigay ng magandang paalala sa ating mga kasamahan at tayo ay nagbibigay ng mga paalala sa ating mga kaibigan. At siyempre, lalo-lalo na po yung mga naliligaw lalo ng landas. At kinakailangan po dyan yung paalala para hindi po makakalimot sa kanilang mga kinagis ng magandang kinabukasan. At lalo na po yung mga aral ng kanilang magulang at payo ng kanilang mga kamag-anak na mahalin natin ang ating kapwa at huwag tayong gaganti sa mga binibigyan sa atin na kasamaan. Tayo po laging nasa mabuting kalagayan at lagi tayong magmahal at magmahalan sa bawat isa. Kung ano't ano man yung makikita natin mga problema, ano pa man yan, sabi nga, kapag ito ay pinatawad mo, siyempre, papatawarin din natin. Papatawarin din po kayo kapag kayo ay nagkaroon ng pagkakasala din, hindi naman po inaasahan pagkakataon. Pero ito naman ang masasabi ko, kapag ka ito'y halimbawa talagang matindi na po na halos na pati ikaw ay kinakalaban na, ay ang gawin po na lamang ninyo, huwag nyo na lang siyang pansinin. Para bang kung makikita nyo mas masahol pa dun sa sinampal kapag hindi mo ito pinapansin. Pero pag ikaw naman halimbawa na ikaw ay bumabati sa kanya o ano paman na binibigyan mo na nga siya ng iba pang kanyang kamalan, binibigyan mo na siya ng para makalimutan niya, iniisip niya sa'yo, ay bahala na siya. Bahala na ang Diyos sa kanyang gumanti. At walang iba pa na sinasabi, lagi ang kabutihan ang siyang mananaig sa ating sambayan ng Pilipino na tayo ay tumutulong at hindi po talaga tayo na nagbibigay ng mga mga bagay. Kinakailangan po talaga sinasabi ko po tayo ay tumutulong din sa iba at siyempre paminsan-minsan naman tayo rin ay humihinga ng tulong sa ating mga kasama na kung maaari ay tayo magkaisa bilang magmahalan, lalo-lalo na po sa CCI News Philippine Channel TV, ay tayo po ay magkatulungan kung ano pa mga problema dapat po natin masabi. Para sa ganon, ay masasabi po din po natin sa mga kasama natin, sabi nga tayo ay tulong-tulungan. Kumbaga sa kagaya din ating mga kapulisan, kapag meron mga problema, ay sila ay nagkakatulungan. Ganun. Lalo-lalo na po yung mga kinakailangan po natin ay meron tayong pagkakaisa, unity na tinatawag. Pero ang ano po naman natin na hindi natin pansinin, yung iba po na talaga na below the belt na talagang pinapabayaan na po natin sila. Sabi ko nga, ipagpadyos natin yan. Lalo-lalo na iba pang mga yung tinatawag na mga nagpapanggap na ganyan, ay malalaman din po ng ating kapulisan yan at lalo-lalo na ating mga kasundaluhan na andyan din po ano po sa ating kapaligiran, nandiyan sa kabundukan, ay talagang yan po ay nagbabantay din sa kalikasan, lalo na po sa karagatan. Yan po ay lagi silang nakaantabay sa atin at tumutulong para masarap mo naman ang ating tulog at hindi po tayo maguluhan sa ating pag-iisip at anumang mga bagay na makikita po natin, sila na po ang bahalang maano sa atin, sila na po yung bahalang naghahanda po sa atin sila na para tayo po ay tulungan. Ganon din naman natin mga kasundaluhan, lalo-lalo na po yung ating mga barangay tanod na talaga po naandyan sila tumutulong 24 oras, dahil kasama din natin ating mga kapulisan at talagang handa po na silang tumulong
At syempre, lalo-lalo na po sinasabi ko nga CCTV mula dyan sa may Espanya, talaga hanggang dyan po sa loob ng Quezon City. At lalo-lalo na po, sabing pasalamat po tayo sa ating mayora na si Joy Belmonte. At ito talagang lumapit po tayo dyan. Sana po naman, dyan sa Station 6 ay kahit sana naman yung mga gumagawa ng ibang may mga reklamo o humingi ng tulong sa atin ay talaga po humingi ng tulong ating mga kasamahan o lalo-lalo halimbawa po ako ay kinakailangan po malaman po natin yung mga gumagawa ng katiwalian na yan para sa ganon wag na po silang pamarisan at bibigyan po natin sila ng magandang aksyon dyan sa mga taong yan. Hindi po pwede na hindi po makikita sa CCTV yan kung ano man yung mga ginawa yan. I-request po muli natin yan sa Station 6 na sana po naman ay maasikaso yan. Ito bilang isang tayo na nanunungkulan sa pamamahayag ay tayo po naman ay magbibigay ng mga bagay na dapat po nating alamin. At sana po naman ay muli tayong binabati po natin dyan ang Station 6 at ang barangay. Maligayang pagbati po sa inyo. At siyempre muli tayo nandito sa himpilan. At kung ano may mga problema, kung ano sabi mga dyan sa lugar ng batasan, ay talagang nagkakatulungan dyan. Lalo-lalo po, binabati ko po ang ating butihing kapitan na si Jojo Abad. Talagang nakakatulong po sa atin yan. Talagang sabi ko sa darating na marahil na sa darating na halalan ay tangkilikin po natin yan silang lahat ng namumuno dyan sa lugar ng batasan. Ganon din po naman sa may Leyte. Talagang sana po naman ay yung mga sinatawag na nakilala po nating tao. Siyempre, sabi rin ni Alan Reyes dyan sa may Malate ay itatawag po sa atin yan parang sa ganon mabati po din naman natin yung mga talagang nanunungkulan dyan na talagang tapat sa pamahalaan, talagang ito ay kanya-kanyang tulong at sa mga siyempre sa ating mga senador, magandang hapon po sa inyong lahat at sana po naman ay lagi tayo nasa mabuting kalagayan kung ano man mga problema ay talagang sabi nga kinakailangan yan may pag-usapan at ano mga bagay na dapat po tayo ay magkaisa at sa tayo magkatulungan. Siyempre lalo na po yung tinatawag na pag may mga problema ay kasama po dyan ang media. Kasama po yan para sa pag-imbestiga at para na sa ganon. Meron mga media na talagang simple lang. Inaalam niya na mabuti paano hindi siya basta-basta nagsasalita. Kagaya po ako, kung talagang wala tayong basihan sa sinasabi, ay siyempre medyo mananahimik po tayo. Nag-aalam po tayo ng magandang pagkakataon at magandang ebidensya para masabi po natin yan. Ganun po ay talagang totoong taong matalino. Inaalam lahat ng mabuti, inaalam lahat kung paano, kung siya ba'y magkakasala o magkakamali, ay nasa sa kanya po yan. Kaya ang maganda ay lagi po tayong nasa ayos sa pananalita, hindi po lamang magaling kang manilita, pero palpak naman ang sasabihin, ay napakahirap po yan. Sandali lang po, alala mo tayo ng ating himpilan. Sa paghatid ng balita
kahilingan upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan kung pagpaplano pinabalangka upang mabuhay ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Dahil aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa sa unlaran sa pagpalangkat, mga plano pagpapaunlad, ang CCN makatuwiran. Ang pananampalataya at buhay na ligaya para magkalaman talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na kaisipan na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga Pinono, wala silang nakasloob na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong nakasloob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ang CCN nyo sang sandigan, ngunit hindi ito matikiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa narinig po naman ninyo yung maganda nating flagging ng CCI News Philippine Views Channel TV. Ay talaga po naman ito ay sabi ko po talagang ito kami gumagampan sa mga tungkulin na dapat po nating malaman din ng ating pamahalaan at mapapribado man o malokal na malokal na pamahalaan at lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan. Siyempre binabati po rin natin si Erlinda Aguirre. Kung nakikinig po ikaw ngayon, ay andito po tayo na sa ating pagsasalita sa CCI News Philippine Views Channel TV. Magandang hapon po sa inyong lahat at sana po naman talagang kayo ay makarating sa aking birthday at hindi na ako tatawag. Siguro marinig po naman ninyo talagang ito ay sa aking birthday. Sana po naman ay makarating kayo at kayo po ay ito ay party birthday ni Mr. Nelson Indicio ng CCI News Philippine Views Channel TV. At siyempre tayo po naman ay Vice Chairman ng CCI News Philippine Views Channel TV. At siyempre ang ating Executive Producer na walang iba kundi si Mads Pangolima. Yan po ang ating Presidente ng CCI News Philippine Views Channel TV at pumapangalawa po ang inyong abang lingkod at sana po ay tangkilikin po lagi ninyo ang itong CCI News at talaga pong maasahan at wala po tayong pinipiling mga bagay kung ano ito ay mahirap man o mayaman. Bagkos tayo ay humihingi ng tulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po itong
ating kaibigan. At siyempre, sumisignal po ang ating komunikasyon at papasukin po natin si Yusuf Malapitan. Go ahead, Yusuf Malapitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usap-usapan ngayon sa social media habang patuloy na pumailanlang umaalingaw-ngaw sa buong bansang Pilipinas ang kontrobersyal umano ng mga balita dahil na rin sa mga paglustay umano sa pundo ng flood control habang isinasagawaan ng mga Blue Ribbon Committee sa pangunahon ni Senador Marcolita. Mga kapatid at mga kaibigan, ay talaga namang tinutukan ngayon ito ng sambayanang Pilipino at inabangan kung sino-sino nga ba ang dapat managot sa mga nangyayari ngayong mabilisang pagbaha sa Metro Manila. At maliban dito sa maumalingaw-ngaw na balita tungkol sa paglustay ng flood control, ay umaalingaw-ngaw din naman ang balita ngayon na sinususpindi umano itong ating Chief PNP na si Nicolas Torre. Mga kapatid at mga kaibigan, at yan po ang inaabangan ngayon ng sambayanang Pilipino kung ano ba ang kadahilanan ng agara naman umanong pagsuspindi ng ating Chief PNP na si Nicolas Torre III, mga kapatid at mga kababayan. Ngunit mas prioridad pa rin sa sambayanang Pilipino ang pag-abang kung ano nga ba maging resulta sa investigasyon dito po sa mga umano'y sangkot ng paglustay ng pira ng bayan na itinalaga para ho sa mga flood control ng buong bansa. At yan ang balita mula sa silid balitaan ng Muslim Media Patrol Philippines. Ito ang inyong tagapagbalita, Yusuf Lapitan. Maraming salamat sa iyo, Yusuf Malapitan, sa iyong magandang pagbabalita at lalo-lalo na po dyan sa lugar ng Mosque. Alam ko na andyan ka ngayon sa lugar ng Mosque. Maraming salamat sa magandang mong pagbabalita at sana po naman talagang lahat ng ating mga patrol at siyempre sumisignal din ang ating komunikasyon na sa CCN ng patrol ay binabati po natin yan sa lugar ng Bacolod, na si Solomon, Merlin Solomon. Binabati po kayo ng magandang hapon sa mga kasamahang CCN News Philippine News Channel TV. Siyempre, tayo po naman ay talagang alam ko naman na hindi ka makakarating dahil napakalayo ng lugar na yan sa dyan sa lugar ng Bacolod. Ay ganun pa man, at tayo sabi ko sumasaya ako sa aking mga kaibigan, sa mga nagmamahal sa akin. Siyempre, tayo po naman talagang patuloy tayo maglilingkod at magmapaglingkod sa sambayan ng Pilipino para sa ikaunlad lalo ng ating bayan. Bagamat siyempre kasama na rin ako na sabi nga kinakailangan din na tayo yung magsipag, magtiyaga kahit tayo may mga edad na. Hindi po hadlang yan, basta importante kayang-kaya pa natin na magsalita o gumawa ng magagandang bagay na ikagaganda ng ating pamahalaan. At sa mga ito, lalo-lalo po, binabati po naman natin yan, lalo na po si William Tan, yan ating kaibigan, na talaga pong nagpapalaksi ng aking kalooban, at saka sila, ang ating mga kaibigan dyan. Siyempre, lalo-lalo na po ating mga kaibigan dyan, at siyempre, meron po tayo ditong panauhin na susunod sa aking pananalita. Sana po naman talagang ito ay talagang matagal na po natin itong nakakasama. Hindi po na muna natin ito ito po si yung ating bagong magsasalita sa susunod po sa akin, walang iba kundi si Edmund Pangilinan. Ayan po at talagang batikan na broadcaster po, nakasama po natin yan sa CCN News, kahit saan lugar, lalo sa DWBL Ito, ngayon ay siyempre, tayo po naman ang lahat ay wala tayong pinipili o namang mga bagay. Basta importante makatulong sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga po naman itong aking programa ay local condition ng bayan. At tayo po naman talagang tinatalakay po natin yan mga issue ng bayan at para sa ikagaganda ng ating bayan. At
ikauunlad ng bawat isang Pilipino na talagang sumusunod sa batas na talagang ito ay ikabubuti. Kung sabi nga, ginawa mong mabuti, nakapaglingkod ka na rin sa Diyos. At siyempre, binabati po naman natin sila Pumar Baste, si Pumar Buster, si Master, binabati po naman natin 'yan. At lalo-lalo po si Erlinda Aguirre, binabati po kayo ng CCN News ng Philippine News Channel TV. Nang magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre itong mga kamag-anakan ni Indicio ay talagang binabati po na ni Mr. Nelson Indicio po na walang iba kundi ang inyong abang lingkod nandito po ngayon sa studio. At siyempre, at ito po ay si vlogger na si Nor Hanard. Ito po vlogger po. Sana po naman talagang nasa mabuti kayong kalagayan at lalo-lalo na maraming salamat po na talagang ito po ay si Bulilit, Quezon City, yan po Quezon, ayan po. Si Bulilit, Quezon, ayan watching po. Talagang maraming salamat po sa inyo at sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa programa ng CCN News Philippine News Channel TV, ang programa ni Mr. Nelson Indicio ng Local Code Issue ng Bayan. Yan mabuhay tayong lahat at mabuhay tayo sa ikagaganda ng ating bayan. Yan. Alam mo mga kaibigan, sabi ko, lumalakas din po ako dahil sa inyo, dahil sa ating pakipagtulungan at sa mga nagbibigay ng balita na talaga pong ito kahit saan lugar ay dumarating yan, kahit sa ibang bansa ay nababati ko po yan, nasasabi ko po kasi kaya nalalaman ko dahil may nagsasabi sa akin bago tayo magbalita talagang alam po natin yan, pero sabi ko ang iba hindi ko mababanggit dahil mas magaling sa akin ang ibang magbalita. Tayo po naman ay pansamantala sinasabi ko na paalalay lang, pero bandang huli ay tayo rin po yung magbubongga dyan kasi sabi ko kung lagi tayong makikilala ay mahirap naman. Paano pa ako makapag-imbestiga kung makikita naman nilang abay magaling pala ito. Pero hindi po ang sinasabi ko po, magaling po kayong na tumutulong sa akin, kaya po ako gumagaling. At kung wala po kayo at wala yung ating mga tagapakinig, sabi ng totoong binabalita ko, sa totoong sinasabi, ay wala rin po ako dito. Kaya sabi ko nga, bilang isang public servant, ay ako po inyong utusan, hindi po ako ang dapat utusan. Kayo po ang dapat mag-utos sa akin anong dapat gawin, kung anong dapat na gawin natin o isabi sa ating pamahalaan. Anong isabi na talagang tayo ay magsumikap. Huwag tayong umasa. Yan po na nababasa ko rito. Sir, hindi po ako umaasa dahil sa mga sinasabi niyan, basta importante kumikilos po ako. Okay. Maraming salamat sa iyo sa mga ayaw na magpabanggit ng kanyang pangalan. Okay lang. Basta importante, alam ng Diyos yan na kung ayaw mo man na maantad din yung pangalan, kasi kami naman talagang kahit talagang ito nakaantad ang aming pangalan, masabi, ay maraming salamat sa inyo. At talagang sabi nga yan ang sinasabing hindi fake news. Hindi po lahat ng sinasabing mga tao pumunta rito o nababasa po natin sa kanilang mga mensahe ay po natin. Basta importante po, nabasa po natin yan. Basta ang mahalaga, gagawin po natin para isa ikagaganda ng ating bayan. Sabi nga ito, wala tayong pinipili kung anong mga balita, anong babasa. Importante, sabi ko nga po, talagang naaayon at naaangkop sa palatuntunan itong local code issue ng bayan. Ayan para malaman po naman ninyo na basta tayo sumagot o malaman o tinatawag na hindi po tayo bastang sumasagot. Importante ay malaman din natin ang buong detalye ng buong katotohanan na parang sa ganun ay paniwalaan ko ang balitang sinasabi po sa atin ng iba nating mga kababayan.
Kaya wag niyo pong sasabihin na ako halimbawa na may kinikilingan, no. Kasi pag tayo nag-imbestiga, lahat po natin ay iimbestigahan yan. Hindi po tayo basta iisa lang ang iimbestigahan. Kahit po sana sabi na ano man yan, anong man taas yan, basta importante, tama yung sinasabi mo at tama rin ang sasabihin mo sa iyong kapwa, hindi naman magagalit yan. Bagkus, pupurihin ka yan. Kaya kung talagang bago pa nang lumapit ka, hindi tayo po forma-forma, ay makakausap po natin ng puso sa puso yan. Kung puso man ang ipapaira sa atin, kung bakal man ano sa atin, importante, tayo po ay sumusunod lang sa patakaran ng ating batas. Maraming salamat po at sana naman tayo ay laging yung ating mga kababayan na talagang nalilis po ng landas ay sabi ko nga po lagi tayo, sabi ko nga may mata na po tayo na nakikita na kung maaari baguhin na po ninyo yung sistema. Kung meron na maraming paglilingkod, maaari diyan ka sa simbahan maglingkod, ayan, mas maganda pa. Marami ka pang matutulungan. At kung halimbawa ikaw ay para kang lumalaki lang ang katawan mo para sa pananakot, ay wag, biglang titiklop yan, tandaan mo. Bagay ako, maliit lang ang katawan ko, pero sa akin, basta't nasa tama tayo, ay hindi po tayo dapat matakot. Kaming mga media, sa tandaan po ninyo hindi po kami natatakot sa anuman. At importante po, lahat ng tinutulong ng ating mga magulang, ating pamilya, ay talagang nasa kabutihan yan. Yung sinasabi na pananakot o ano pa man yan, ay para sa akin, magbago ka, magsumikap ka para umasenso ka. Ganun din ako, magsumikap ako para umasenso. Hindi para ka mainggit o gumawa ng masama. Huwag po yan, mali po yan. Kung kinakailangan gayahin mo ang nakikita mong kapwa mo na gumagawa ng kabutihan, sumunod ka sa kanila. Sundan ang yapak na yan o mag-aral ka mabuti para sa ganun makamit mo ang iyong magandang minimiti sa buhay, hindi yung ikaw ay nanggagaya lamang. Totoo yan Meron dyan, marami tayong malalaman na detalye dyan. Pero wala po tayong dapat na sabihin. Basta importante, gumawa sila ng kabutihan at talagang naayon sa batas, naayon sa pamahalaan, naayon sa ating komunidad, na talagang tayo tutulong at dapat na tulungan ang dapat tulungan. Kung mayroong mga lumalapit talagang siyempre, sabi nga, paunti-unti po natin yan na talagang magawa ng pamamaraan. Sabi ko nga, siyempre, andyan po ang ating gobyerno para dyan sa mga bagay na yan, lalo-lalo na po yung hindi nararating ng ating mga kaibigan, mga kababayan, sa mga kabundukan, ay unti-unti na rin pong nararating yan. Nagagawa na rin po natin mga kababayan, lalo-lalo pag mga ibang media na maliliit. Sabi nga, huwag po natin mamatayin yan. Bagkus, purihin po natin sila dahil sila po ay nakatalaga dyan para maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Meron tayong mga kaibigan, sana po naman ay tayo po ay laging magkaniigan sa ganito rin pong oras at timpilan. At siyempre binabati po naman natin si ating kaibigan na si Edmond, ang kapalit po natin na magsasalita po dito sa CCN News Philippine News Channel TV. Siya po ay 3 to 4 na kanyang sabi nga medyo maraming salamat at muling nandito ang ating kaibigan na si Edmond. Okay, bueno mga kaibigan, sana po naman ay magkaniigan po tayo sa ganito ring oras at timpilan. Ito po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Nelson Indicio. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.